himay-himay natin kasi sabi nyo kanina, isa sa unang pinanggagalingan ng sunog talaga, mga household eh. So unahin natin, sa kusina, ano yung pwedeng pagmulan ng sunog? Sa kusina, yung lalo na pag ang ating ceiling ay made of plywood or light materials, yung mga wall natin, gayon din, light materials. So, dapat ilayo natin yan sa lutuan. At ang kusina dapat talaga ay properly ventilated. Kasi ang involved dyan ay halimbawa LPG ang madalas natin ginagamit. No, kung hindi man naturally ventilated, ito ay merong mechanical ventilation. No, tulad ng mga exhaust fan, no, mga extraction ng usok for ventilation purposes. Dahil po pag LPG, hindi po safe ang LPG pag once na nagkaroon ng leak, nagkaroon ng yung leak at napunta sa confined space. No? So hindi siya easily ma-dissipate, no. So kailangan talaga ng properly ventilated. Then, wag iwanan yung mga niluluto. Palaging nakatutok diyan. I-check palagi kung halimbawa LPG nga ang ginamit, i-check maya-maya yung or every now and then yung hose natin kung wala yan leak at make sure i-turn off kung ano man ang source ng fuel natin, kung LPG ba yan, kung halimbawa electric ba yan, palaging i-unplug kung hindi na ginagamit, no? At wag pabayaan talaga habang nagluluto, wag nang mag-multitasking, no? Kung minsan naengganyo or na stranded na doon sa panood ng mga teleseries gadget, nakalimutan na yung mismong niluluto na pala ay lumiyab na. Kaya mapunta doon sa nasabi nating mga light materials tulad ng ceiling made of plywood o di kaya wall. O di kaya yung mga basahan na nasa tabi, na tuyo, biglang lumiyab at kumalat ang sunog. At kung kitchen fire naman, no, ang dapat po alam din natin paano ito labanan. No, hindi po porket kitchen fire apoy ay buhusan agad ng tubig. So what if kung yung kumukulong mantika ay lumiyab? So hindi po advisable ang pagsabog ng tubig, kundi i-turn off yung source muna ng burner, kung LPG halimbawa, para making sure na talagang wala nang pwedeng pagmula ng continuous na flame. Then kung tuloy-tuloy pa rin yung apoy doon sa kumukulong mantika, ay takpan natin ng takip o di kaya basang-basahan na makapal na tela, no, para mawala ang oxygen. Kasi pag wala ang oxygen, wala na rin yung apoy. So, yun po, mga tamang kaalaman talaga at kasanayan kung paano ito labanan. Mas mainam kung may fire extinguisher. So, yun po yung sa kitchen, Sir Ben. Sa kwarto naman, sir? Sa kwarto, ang madalas na nagiging dahilan dyan, yung mga ngayon, no, usong-uso na ang mag-charge na mga gadget pinapatong sa mga kama. Alam naman natin, ang kama ay made of light materials. Talagang, hindi light materials, no, talagang sabihin natin na madaling lumiyab talaga, tulad ng kumot, tulad ng unan. So, wag yan ipatong saan-saan. Mapapansin nyo, Sir Ben, kahit gumagamit lang tayo ng cellphone kahit hindi nga naka-charge, no? Umiinit. Yes. Umiinit kung ang habang battery. ginagamit mo, umiinit. Yes, umiinit. At meron tayong insidente nga kahit sumakay ng eroplano, biglang sumasabog yung mga power bank dahil sa pressure, no? Dahil din sa mga, lalo na yung mga hindi aprobado ng DTI, ibig sabihin hindi standard or hindi pasado sa kalidad na dapat ng sineset ng Bureau of Product Standard natin, no? Mga yung madaling lumiyab, yung mga power bank na yan. So, sa kwarto yan madalas, syempre, yung mga di-kuryente nating kagamitan, no, i-unplug natin. No? At yung mga, kuminsan din, yung mga lamp na naiiwan, kuminsan kasi, yung mga electrical na kagamitan natin na yung kusang nagpro-produce ng init kasi yun yung kailangan natin sa kanya. Tulad ng plancha. Yes. So, hindi naiwan yung nakasaksak yung plancha sa loob ng kwarto. Syempre, magiging dahilan ng sunog yun. Ano pa ba ang pwedeng maging dahilan ng pag-sunog na yan? Yung mga umiinit na kagamitan, di ba? Yung halimbawa, electric pan, naiwan doon. No, lalo na yung mga electric pan na pag on kailangan pang tulungan ng daliri para umikot yung propeller. Signal na yata yun para palitan or pagawa. Yes po. Kasi kung halimbawa nag-fluctuate lang konti ang ating kuryente. Tapos nag-off na siya, wala ka doon sa kwarto. Hindi, hihinto na siya. Hindi mo na tulungan na paikutin. Ano mangyayari doon usually? So nagiging dahilan siya ng
overheat o di kaya nalulusaw yung kanyang mga insulator doon at sa kanyang mga plastic at eventually ay lumiliyab. At saka yung mga mismong mismong mga wiring system sa loob ng kwarto, kung minsan yung nababasa dahil sa ulan, pinapasukan yun ng tubig at nagiging dahilan din ng short circuit, no, dahil water is a good conductor of electricity. So yun yung mga madalas na nangyayari. Pero ang advice talaga namin, make sure na i-unplug po yung mga dikuryenteng kagamitan na hindi na ginagamit. Opo. Sa sala. Sa sala, yun din. Kung may sala. Ang dami pong extension cord mapansin nyo sa sala. Correct. Kasi yung disenyo ay hindi akma doon sa inaasahan na gagamiting appliance. Correct. Dahil po ang wall outlet na yan talaga ang pinaka-ideal design. Naka-compute, properly computed na yan kung anong amperahe ang kailangan, no, at ilang outlet na convenience outlet and wall outlet, no, iba pa yung sa lighting, hindi sapat. So, ang madalas sa sala ay yung extension cord, Yes. wala nang tanggalan yun. Oo. Di ba ang extension cord na yan, very exposed siya. For the information din ng lahat, under sa Philippine Electrical Code, hindi po dapat expose yung wire. Kaya kung makapasok ka sa talagang ideal na design na mga kabahayan, wala kang makitang exposed wire. Pero merong mga wall outlet na sapat. No, kahit po yung extension cord na yan, kapag nakasaksak na yan, ay pwede siyang maging dahilan ng sunog. Bakit? Lalo na kung substandard yung electrical or extension cord natin, o di kaya dahil na masyadong naloadan ng marami. Naloadan ng marami, umiinit siya, no? O di kaya yung mismong nasusugatan, o di kaya ginangat-ngat ng mga daga dahil exposed siya eh. Correct. So nagiging dahilan siya ng short circuit o di kaya yung arcing, nag-spark siya. So yan po madalas sa sala. At ano pa ba? Yung mga hindi na pinapatay ng mga dikuryenteng kagamitan doon, no? So pwede rin maging dahilan 'yun. 'Yun again, electric fan na madalas doon nakasaksak lang kasi yung sa sala kasi napapansin din namin kung minsan yung electric fan, 'di ba, yung pagbuga niya ng hangin dito sa harap, yung likuran naman ay humihigop. Kung minsan hinihigop yung hangin at napupunta yung kurtina. 'Di ba? Yung kurtina ay nagpahinto sa electric fan na takip. Tapos halos umiinit na siya dahil naka-on siya at walang nakatutok at hindi na agapan. So, pwede yung magdahilan ng sunog. Pag lumiyab ang kurtina, alam naman natin, no, diretso na sa ceiling made of plywood again or other mga combustible materials.